Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Janine. Tubong Dasmariñas, sa Cavite. Matagal na akong nakikinig sa channel mo kasama ng anak kong bunso. Kapag kasi wala kaming ginagawa, pakikinig na lamang sa channel mo ang siyang naging libangan naming mag-ina. Kumbaga, ito na ang bonding naming dalawa. May mga asawa na kasi ang iba kong mga anak kaya't may kanya-kanyang buhay ang mga ito. Tanging kaming dalawa na lamang ng bunso kong anak ang siyang naiwan palagi sa bahay. Bali ganito na nga po. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Karanasan ito ng aking amang si Cesar. Ayon pa nga sa aking ama, nangyari ito noong kapanahonang binata pa lamang siya. Nang mga panahong yon ay naninirahan sila ng kanyang mga magulang sa lugar ng Burawen sa may Leyte. Sa isang baryong hindi ko na lamang babanggitin pa. Kukonti pa lamang ang mga naninirahan ng mga panahon na ito. At dahil nga sa konti pa lang, ay malayo ang agwat ng mga magkakapitbahay. Isa pa, mga naglalaki ang puno ng duhat, balete at mga talahiban ang makikita mo sa gilid ng daan papunta sa bahay nila. Malapit ito sa tabi ng sapa. Dahil sa nakikitayo lamang sila ng bahay sa lupang pagmamay-ari ng kaibigan ng ama ni tatay. Isang araw, kasalukuyang abala sa pagtatrabaho ang aking ama sa palayan. Nang makita niyang naglakad papalapit sa kanya ang dalagang si Berna. Ayon sa aking ama, napakaganda ni Berna. Kahit na morena lamang ito ay masasabi niyang may kakaibang taglay na kagandahan ng babae. At talagang hindi mo mapigilan ang sariling mapapatitig dito. Pero maliban sa mga bagay na yon, may isang napapansin lamang si tatay sa dalaga. Yun ay ang kahit na gaano kaganda at kalinis itong tingnan, ay nangangamoy baktol raw ito. Kahit nasa malayo pang dalaga ay umaalingasaw na rito ang amoy. Yun bang tipong parang hindi man lang nakaranas ng ligo ang dalaga, talagang kumakapit yung amoy niya nun. Pero kung titingnan mo naman ang babae, malinis ito sa katawan. Palaging nakapusod ang mahabang buhok, kaya nga nagtataka ang mga kabinataang kaibigan ni tatay, maging siya, dahil sa bakit nangangamoy ang babae. Gayong napakalinis naman ito sa katawan. Tol, si Berna papalapit dito. Nako, mukhang may isa na namang dalagang magpapapampam ngayon sa iyo . Kalabit sa kanya ng kapatid niyang si Mando. Tumigil ka nga dyan, baka marinig ka. Nakakahiya sa tao. Anong nakakahiya dun? Totoo naman talaga yung sinabi ko . Ikaw talaga, puro kakalokohan. Tigil-tigilan mo nga ako. Bilisan mo na lang yung magtrabaho dyan. Sos, kunwari pa. Nang tuluyan ng makalapit ang dalaga, ay mas lalong lumapad ang pagkakangiti nito. At sa malumanay na boses ay tinawag ang pangalan ng aking ama. Nagkatawanan naman ang mga kaibigan ni tatay na kasama rin nila sa trabaho. Paring Cesar, tinawag ka ni Labi Dabs mo . Birong wika ni Edgar, isa sa mga kaibigan niya. Labi Dabs ka dyan. Tigilan niyo nga ako, tsaka tigilan niyo na rin si Berna. Nakakaya sa dalaga. Hoy, tigilan niyo nga si Cesar. Kung ano-ano na namang kalokohan yung sinasabi niyo sa kanya. Saway ni Berna sa mga ito. Sandali lang, wala namang kaming sinabing kalokohan dyan kay paring Cesar . Ikaw naman, tinutulungan ka na nga namin makascore dyan kay pare . Ayaw mo pa. Hindi nakapagsalita si Berna. Pasensya ka na, Berna. Ganyan lang talaga yung mga kaibigan ko, kung mabiro. Pero mababait naman yung mga yan. Sa totoo lang ay nahihiya siya sa mga pinagagawa ng mga kaibigan niya. Palagi na lamang tinutukso at ginuguyo ng mga ito ang dalaga sa kanya.
Isa pa, wala naman siyang gusto o kahit konting pagtingin lamang sa dalaga nun. Gawa ng may iba siyang napupusuan. Ang siste nga niyan, nililigawan niya ng dalagang napupusuan niya. Hinihintay niya na lamang ang tamang panahon kung kailan siya sasagutin ng dalaga. Kaya naman ayaw niyang paasahin si Berna at ayaw niyang mag-isip itong may pagtingin siya rito. Alam niya kasi na may gusto sa kanya si Berna dahil ilang beses na itong sinabi sa kanya ang tungkol sa totoong nararamdaman. Matapos niyang humingi ng paumanhin sa dalaga, ay ngumingiti lamang ang babae at sinabing, ayos lamang umano yun at walang problema. Siya nga pala, bakit ka nandito, Berna? May inabot sa kanyang dalaga. Nang tanungin niya naman kung ano ang bagay na binigay nito, nakangiting nagsabi itong pagkain umano. Nakita niya kasi kanina si tatay noong bumili siya sa bungad at alam niyang papunta ang aking ama sa palayang pinagtatrabahuan. Kung kaya't nung magluto ng marami ang kanyang ina, napagpasya niyang hatiran ito ng pagkain. Nako, nag-abala ka pa. Sana hindi ka na nag-abala, may baon naman akong dala eh. Nakakahiya naman. Sige na, tanggapin mo na. Magtatampo talaga ako siya kapag hindi mo tinanggap tong binigay kong pagkain. Tanggapin mo na, tol. Pagkain na yan, oh. Sumabat naman ang isa pa at nagsabing masama umanong tumanggi sa grasya. Kaya kung ito umano sa kanya, tanggapin niya na lamang ang pagkain dahil nilaanan raw ng oras at pagod ng dalaga para lamang maihatid sa kanyang pagkain na yon. Dahil sa pangungunsinti ng mga kaibigan ay tinanggap niya na nga ang pagkain at nagpasalamat sa dalaga. Sinabi niya rin ditong umuwi na't katanghaliang tapat na. Kita naman ang kagalakan sa mukha ng dalaga matapos kunin ni tatay ang pagkaing binigay nito. Sige, uwi na ako. Kita na lang tayo mamayang hapon ha. Nagmaglakad na ang dalaga at nakalayo na ito ng bahagya. Muli na naman siyang inasar ng mga kaibigan. Paulit-ulit nilang sinasabi sa malandutay na boses sa mga katagang huling binanggit ng dalaga. Napapailing-iling na lamang si tatay at natatawa. Dahil sa kahit kailan ay talagang napakalakas mang asar ng mga kaibigan niya. Palibasa kasi sa kanilang lahat ng magkaibigan ay siya lamang ang natatanging wala pang nobya. Kung kaya naman ay palagi na lamang siyang nakakatanggap ng pang-aasar nun. Tigilan niyo na nga si Utol. Baka mamaya malaman pa ni Marisa na tinutokso niyo sa ibang dalaga yan. Yari na talaga. Baka mabuliyaso pa si Utol. Imbis na sagutin ni Marisa, matikyaw pa dahil sa Bernang yun. Isa ka pa. Hindi naman nakakatulong yung sinasabi mo eh. Anya ng aking ama't binalingan ng kapatid niya. Muli na naman silang nagkatawanan dahil sa naging paksa na nila ang dalagang si Berna. Siya nga pala, Sir Seth. Bagong salta lamang ang pamilya ni Berna at hindi alam ng nakakarami kung saan nanggaling ang pamilya nito. Mabait naman ang mga ito, kaya't nakasundo ka agad ng mga tao na naninirahan sa baryo at kabilang na nga ang mga magulang ni tatay. Kinahapunan, mag-aalas 6 na ng mga oras na yun at medyo nilamon na ng dilim ang buong paligid. Habang naglalakad na pauwi si tatay at si Tito Mando, bigla niyang naalalang binigyan pala siya ng pagkain ni Berna. Natampal niya ang sarili noon dahil sa kakamadali nilang umuwi gawa ng magtatakip silim niya ay naiwanan niya ang pagkaing binigay ng dalaga. Sayang din yun dahil hindi niya pa naman nabawasan yun pagkat may dala din siyang sariling baon kanina. Bakit tol? Tanong ni Mando nang makitang panay ang paglingon ng kapatid sa pinanggalingan nila habang kakamot-kamot sa ulo. Ano kasi tol? Naalala mo yung binigay na pagkain ni Berna kanina? Oh, ano meron? Naiwan ko dun sa pinagsabitan kanina ng plastik eh. Nagwika ang kapatid niya na balikan raw nila dahil sa sayang naman umano yun. Sinabi naman ng aking amang wag na nilang balikan. Malayo-layo na kasi sila.
At kapag binalikan pa nila ay aabuti na sila ng gabi bago makarating sa bahay. Sige, ikaw bahala pero sayang din yun ha. Sa pagpapatuloy ng paglalakad, ay may nasisipat sila sa gilid ng kanilang mga mata. Ibong kulay itim yon. Nakasunod lamang ito sa kanila na magmula pa kanina noong silang dalawa na lamang ng kapatid niya ang naglalakad. Naghiwa-hiwalay kasi sila magkakaibigan ng daan. Dahil mas mapapabilis ang daan nila tatay pa uwi sa bahay nila kapag lumihis nun. Sa kadahilan ng kayang kunin ng 15 minuto hanggang 20 kapag lilihis sila ng daan. Kapag naman sa kalsada sila dadaan ay kakain nyo ng mahigit 30 minuto. Alam ng aking amang hindi normal ang ibong sumusunod sa kanilang dalawa ni Tio Mando. Dahil sa kakaiba umano yon sa mga normal na ibong nakikita niya at naririnig niya pang tila ba humuhuni yon ng wakwak. Kaya naman para maalis ang kabang nararamdaman at ang kakaibang takot na tumatakbo sa kanyang isipan, sumisipol-sipol na lamang siya habang naglalakad. Sa palagay niya, hindi naman napapansin ng kapatid niyang ibon na yon. Gawa ng panay lamang ang pagsasalita nito at pakikipag-usap sa kanya. Tangulang naman siya ng tango habang pinapakiramdaman ng ibong sumusunod sa kanilang dalawa. Kung hindi nyo kasi naitatanong, may konting alam sa lihim na karunungan sa kanan itong aking ama. Kasalukuyan kasi siyang tinuturuan ng kanyang lolo dahil sa nais ng kanyang abuelo na siya ang sumunod sa yapak nito bilang isang manggagamot. Yun nga lang, mukhang wala sa bokabularyo ng aking ama ang sumunod sa yapak ng kanyang lolo. Kaya't sa tuwing sinusubukan siyang turuan ng kanyang lolo, ay hindi niya yon siniseryoso. Ang nais niya lang kasi ng mga panahong yon ay mamuhay siya ng normal at pangkaraniwan gaya ng mga kaibigan niya. Alam niya raw kasing hindi madali ang maging pasanin mong obligasyon kapag isa ka ng manggagamot. Mahati ng oras mo sa pamilya at sa mga taong nais magpagamot. Idagdag pang maraming mga nilalang at masasamang elemento ang manggagambala sa inyo. Kaya't ayaw na ayaw talaga ni tatay ng ganung obligasyon. Pinagbibigyan niya lamang ang kanyang lolo sa mga nais nitong ipagawa sa kadahilanang siya ang paboritong apo. Balik tayo sa kwento. Mariing hinawakan ni tatay ang punyal na dala-dala niya. Dahil ayon sa kanya, sa oras na lumapit sa kanilang dalawa ang kakaibang ibon na yon at may gawing hindi maganda, titiyakin niyang magiging tinola ito pag-uwi nila sa bahay. Hindi naman kasi kakaiba sa kanyang tungkol sa mga aswang na nagpapalit ng mga anyo bilang ibon, aso, baboy at iba pang uri ng mga hayop. Sa paglipas naman ng mga sandali ay payapa naman silang nakauwing magkapatid. Pero bago pa man sila dumating sa mismong bakuran ng bahay, saglit na nilingon ni tatay ang ibong dumapo sa malaking punong hindi kalayuan sa bahay nila. Sa paglingon niya, laking gulat niya nang malinaw niyang natatanaw na ang kaninang maliit lamang na ibong kulay itim ay bigla o manong lumaki na aakalain mong mas malaki pa sa inahing manok. Napamura naman siya sa kanyang isipan at bubulong-bulong sa sarili nun. Napaigtag na nga siya nang biglang may tumapik sa balikat niya. Nang tingnan niya kung sino ito, ay ang kapatid niyang buntis na si Tia Mila. Nakapamewang pa itong tinanong siya kung ano ang binubulong-bulong nito. Kanina pa raw ito nagsasalita at pinapapasok siya pero hindi niya man lang ito pinapakinggan. Sino ba kasing tinitingnan mo dyan? Mataray pang tanong ng kapatid niya. Umiling-iling siya at sinabing wala. Pumasok na raw sila sa loob ng bahay dahil magdidilim na. Alam mo namang bawal kang lumabas ng bahay ng alanganing oras sa ate, di ba? Tigas rin talaga ng ulo mo, ano? Aba, at ako pa yung nabaliktad ngayon, ano?
Kanina pa kita tinatawag sa kung sinagot mo ko kaagad di sana'y hindi ako lumabas pa ng bahay para lapitan ka. Napapailing na lamang si tatay at napakamot sa ulo gawa ng ginamitan na naman siya ng taktikang pagmamaldita ng kanyang kapatid para hindi niya ito mapagsabihan. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, ay sinabi ng kapatid niyang pumunta sa bahay nila si Marisa kaninang tanghali. Gusto man siyang kausapin ng dalaga kaya lang wala siya dahil nasa trabaho pa. Mukhang hindi maganda yung timpla ng mukha kanina ni Marisa. Nag-aaway ba kayo? O kaya nagpapasaway ka sa kanya't may ginawa kang kalokohan ano? Tanong ng kapatid niya. Hindi. Tsaka paano naman ako gagawa ng kalokohan sa kanya hindi niya pa nga ako sinasagot Abay kung gagawa ako ng kalokohan edi bad shot pa ako dun. Sa bagay. Siguro mas mabuti namang mamaya puntahan mo siya sa bahay nila. At mukhang importante yata yung sasabihin dahil sinadya niya pang pumunta dito sa bahay para lang makausap ka Para mawala ang kabang nararamdaman ni tatay, ay nagbiro siya sa kapatid niyang baka sasagutin na siya. At hindi na makapaghintay ang dalaga kaya pinunta na siya sa bahay nun. Binatukan naman siya ni Tia Mila at sinabihang nababaliw na ito. Walang babae umano ang maglalakas ng loob na pumunta sa bahay ng lalaki para lang sabihin ditong sinasagot na ito. Kinagabihan, excited nang pumunta ang aking ama sa bahay ng dalagang si Marisa. Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman niya sa isiping hindi niya alam ang magiging reaksyon kapag sasagutin na siya ng dalagang matagal niya nang niligawan. Pero noong makarating na siya sa bahay ng dalaga, magkabilaang sampal ang natanggap niya mula dito. Galit na galit si Marisa sa kanya at sinabihan siyang manloloko. Teka lang. Ano bang manloloko yung sinasabi mo? Sino ako? Oo, ikaw. Pasabi-sabi ka pang wala kang ibang nililigawan at ako lang. Yun pala may nobya ka na. O nga naman, wala ka nga namang ibang nilagawan maliban sa akin dahil sa nobya mo na nga pala yung babaeng yun. Nobya? Sinong nobya? Sandali nga lang ha. Magkaliwanagan nga tayo, Maris. Wala akong nobya. Ikaw lang yung babaeng nililigawan ko kaya saan mo ba nakuha yung balitang may nobya ako ha? Pinilit mo nang huminahon at pinakalma ng dalagang kanyang sarili bago nagsalita nun. Ayon nga kay Marisa, may babaeng pumunta sa bahay niya at ang babaeng yon ay nagsabing tigilan na raw ni Marisa ang aking ama gawa ng may nobya si tatay at ang babaeng yun din ang nagpakilalang nobya ni tatay nun. Sumeryoso ang mukha ng aking ama at tinanong si Marisa kung sino ito at anong pangalan. Gulat naman siya at nanlaki ang mga mata matapos banggitin ni Marisa ang pangalan ng babae. Walang hiya naman talaga yung Bernan na yun Matapos ko siyang pakitaan ng maganda, ito pa yung igaganti sa akin. Sabihin mo sa akin, Cesar, sino si Berna? Ano mo siya? Wala yun, Marisa. Siya yung babaeng palaging nagpapapansin sa akin pero maniwala ka, hindi ko siya gusto. Wala ni kahit katiting. Wala akong pagtingin sa kanya. Maniwala ka sa akin. Seryosong tumingin ang aking ama kay Marisa at nangakong papatunayan niya umano sa dalagang seryoso siya sa sinasabi niya at wala silang ugnayan ni Berna. Gawin mo, hindi yung puro salita lang. Maiksing tugon ni Marisa at iniwan na siyang nakatulala sa labas ng bahay nito. Napamura na lamang ang aking ama at sinipa ang batong nakausli dahil sa inis na nararamdaman niya. Kung kailan ramdam niyang malapit na siyang sagutin ni Marisa, saka pa nagkaroon ng problema. Langya talagang buhay ito. Nagmamadali nang maglakad si tatay papunta sa bahay ni Berna. Tinuntun niya ang liblib na daan at wala siyang pakialam kung ano man ang kahihinatnan pagdating niya sa bahay ng dalaga. Ang mahalaga sa kanya
ay matigil na ang kalokohang pinagsasasabi ni Berna at linawin ito kay Marisa na wala silang relasyong dalawa. 7:00 mahigit na ng gabi. Madilim na ng mga sandaling yon. Pero hindi naman siya nahirapang tahakin ng liblib na daanan. Bilog naman ang buwan ng gabing yon na tumatama ang sinag ng buwan sa kanyang dinadaanan. Kainis! Punyemas! Hindi ako papayag na sirain lang ng babaeng yun yung patagal kong inaasam-asam at pinaghirapan. Ilang sandali lang, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Na tila ba may sumusunod sa kanya at may nagmamasid mula sa kung saan. Bahagya niyang binagala ng paglalakad at nagpalinga-lingat nagbaka sakaling may tao ring nakasunuran. Pero wala siyang makita nun. Kaya naman binilisan niya na ang paglalakad nang sa ganon ay makarating na siya kaagad sa bahay ni Berna. Makalipas sa mahigit kalahating oras, ay tuluyan niya nang narating ang bahay ng dalaga. Kaagad niyang tinawag ang pangalan ng dalaga pero ilang beses niyang ginawa yon. Walang sumasagot. Wala ring nagbubukas ng pintuan at para bang walang tao sa loob ng bahay. Hanggang sa walang ano-ano, kamuntikan na siyang mapatalon sa gulat nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. Nang lingunin niya kung sino ang taong nagsalita, agarang bumungad sa kanya ang nakangiting si Berna. Teka, paano ka napunta dyan? Pagtatakang tanong nito. Dahil sa pagkakatanda niya ay walang taong nakasunod sa kanya. At wala siyang napapansing may kumakaluskos o yabag ng paang naglalakad papalapit sa kanya noon. Sa natatarantang boses at nauutal, ay sinabi ng dalagang may pinuntahan lamang siya saglit. Tumangu-tangu lamang ang aking ama't tinitigang maigi ang dalaga. Napansin niyang malikot ang mga mata nito. Hindi yun makatitig sa kanya ng diretso. Sinabihan siya nitong pumasok na muna sa loob ng bahay dahil naroroon umano ang mga magulang niya. Takang-taka naman si tatay dahil kung totoo mang nasa loob ng bahay ang mga magulang ni Berna, bakit hindi man lamang siya pinagbuksan o kaya ay sinabihan man lamang na wala ang taong sadya niya? Ano yun? Mga bingi. Hindi na ako papasok. Dito na tayo mag-usap. Sandali lang naman tong sasabihin ko eh. Wala nang sinayang na oras si tatay. Sinabi niya na rito kung ano talagang sadya niya. Pinagsabihan niya pa itong tigilan na siya dahil kahit kailan ay hindi siya pwedeng magkagusto dito. Dahil may mahal siyang iba. Doon ay nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Berna. Kung kanina ay malumanay at nakangiti ito, sa mga sandaling yon ay matalim na itong nakatitig sa kanya. Pasensya ka na Berna, pero hindi ko alam kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari at bakit sinabi mo yung mga kasinungalingan na yun sa babaeng nililigawan ko. Sana bukas bumalik ka sa bahay ni Marisa. Klaruhin mo yung lahat. Sabihin mo sa kanyang wala tayong relasyong dalawa. Akmang aalis na sana siya nang biglang magsalita ang babae noon. Hindi mo pa ba naiintindihan, Cesar? Kung bakit ko ginawa yung bagay na yon? Noon pa man gusto na kita. Kahit na may nililigawan ka na, minahal pa rin kita kaya nga ginagawa ko to eh. Gusto kita. Gusto ko akin ka lang. Nahihibang ka na ba? Hindi kita gusto. May mahal na akong iba, Berna. Itigil mo na yung kahibangan mo. Nung una palang pinagsabihan na kitang huwag mong sayangin yung panahon mo sa akin dahil wala kang mapapala. Pasensya ka na kung sa akin pa nanggaling yung mga katagang yan. Sad ng aking ama nun at wala nang lingon-lingong nagmadali nang maglakad palayo sa bahay ng babae. Narinig niya pang nagsusumigaw ang babae at tila ba nagkagalit ito sa ginawa niya. Pero sa isip-isip niya, tama lamang ang ginawa niya nun.
Mas mabuti na yon. At least kahit papano ay mapatunayan niya kay Marisa na wala talaga siyang ibang diniskarte ang babae maliban sa kanya. Maya-maya pa, nung medyo nakalayo na siya sa bahay ng dalaga, may mga naririnig siyang mga yabag na para bang naghahabulan. Babaliwalain niya na lamang sana yun pero bigla na lamang siyang tinubuan ng kilabot sa buong katawan. Nang marinig niya ang sunod-sunod na paghuni ng wakwak. Anak ng naloko na! Lakad-takbo na ang kanyang ginagawa makarating lamang sa mga kabayan. Pero kahit anong gawin niya, tila ba hindi siya nakakarating sa paroroonan. Kanina pa siya naglalakad pero para bang nagpapabalik-balik lamang siya sa dinadaanan nun. Anak naman ng palaka oh. Nabagat pa yata ako. Nakaramdam siya ng kakaibang takot nang mapagtanto niyang may nangliligaw nga sa kanya. Mag-isip ka mabuti, Cesar. Huminahon ka at isipin mong mabuti kung ano yung paraan para makaalis sa sitwasyong to. Sambit niya sa isipan. Ilang sandali rin ang kanyang ibinoon para isiping mabuti kung ano nga ba ang mga bagay na itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Oras na kakasadlakan niya ang mga ganitong pangyayari. Makaraan lamang ang ilang saglit ay naalala niya kung ano ang mga dapat gawin. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agaran niyang nag-usal ng pangbaklas ng tigalpo. Nagduda na kasi siyang baka kaya hindi niya matunto ng tamang daanan at nagpabalik-balik siya dahil sa may nagbabalak sa kanya ng masama nun. Bukod sa binagat siya, kanina kasi bago niya hindi matunto ng tamang daan, may mga yabag at huni ng wakwak siyang naririnig. Kaya't malakas ang hinala niyang may kinalaman ang mga yon sa nangyayari sa kanya. Matapos niyang mag-usal, ay natanaw niya ang pinakamalaking puno. Yun ang palatandaan na malapit na siya sa mga kabayan. Paglapit kasi sa punong yun ay matatanaw niya na ang mga kabayan at kung sisigaw man siya ay may makakarinig na sa kanya. Doon nga ay nagmadali na siyang tumakbo. Sa kadahilan ng nakita niyang isang malaking ibong pabulusok sa kinaroroonan niya. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit sa puno, nagulat na lamang siya nang bigla na lamang may dumumog sa kanya. Mabilis siyang hinatak at kinaladkad ng kung anong nilalang at walang pagdadalawang isip na iwinasiwas sa may damuhan. Kaya naman tumilapon ito at bahagyang nabagok ang ulo sa malaking bato. Naramdaman niya pa mga umagos mula sa kanyang noo at mainit-init yun. Nung kapain niya yun ay nanlaki ang mga mata niya. Nilukob siya ng takot sa sarili sa pagkakalang katapusan na niya. Sa kadahilan ng dugo ang mainit-init na likidong nakapanya sa noo niya noon. Saglit siyang napangiwi nang may mahawakan siyang malaking sugat. Tatayo na sana siya nang bigla na lamang natuon ang kanyang paningin sa isang figura ng babaeng buhagag ang buhok na animoy walis tambot na kamulagat ang mga matang nagbabagang nakatayo sa hindi kalayuan. Tanging nasambit niya na lamang ang pangalan ng dalaga matapos niya itong makita ng malinaw. Matapos niya makita ang babaeng si Berna, ay ilang linggo siyang hindi makatulog ng maayos noon. Gawa ng palagi umano siyang binabangungot sa kadahilan ng sobrang napakapangit at nakakakilabot ang mukha ng babae. Hindi niya umano maintindihan kung umaangil ba ito o umiiyak. Basta sa bawat pagbitaw ng atungal ay nanunuot yun sa kanyang kalamnan, kasabay ng kilabot na nararamdaman. Isa kang aswang, Berna? Makailang segundo, pag-atras lang ay mabilis na siyang dinumog ng nilalanga.
hanggang sa nagpangbuno na silang dalawa. Pakiramdam ni tatay ng mga sandaling yon, sa bawat pagkalmot ng nilalang sa kanya ay para bang hinihigop ang kanyang lakas. Dahil sa nangangatog at nanghihina ang kanyang mga tuhod. Wala siyang lakas na tapatan ng nilalang. Hanggang sa naramdaman niya na lamang na dahan-dahan ng pumulupot sa kanyang leeg ang mahabang buhok nito. At mariin siyang sinakal. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya, hindi niya maigalaw-galaw ang sarili. Napapikit na lamang siya at kinumbinsi ang sariling tanggapin na lamang ang maaaring kahihinatnan ng lahat. Pero nang akmang itatarak na sana ng nilalang ang matulis nitong kuko sa dibdib ni tatay, nagdasal na lamang siya na sana'y wag munang wakasan ang kanyang buhay. Nagulat siya nang makarinig siya ng mga boses na nagsisigawan. Agad na idinilat niya ang kanyang mga mata. Doon ay nakita niya ang mga kaibigan, kasama ang kanyang kapatid na si Tio Mando. May mga bitbit na malalaking bato ang mga ito at patakbong nilusob ang nilalang. "Patay nyo! Huwag nyo hayaang makalayo!" Pero bago pa man sila makalapit, tuluyan ng binitawan ng nilalang ang aking ama at mabilis nang kumaripas ng takbo. Natulala naman ang aking ama ng mga sandaling yon at hindi na alam ang mga nangyari. Agaran naman siyang nilapitan at pinagtulungang akayin pa uwi ng bahay. Dahil halos ipinanghilamos na niyang dugong patuloy pa ring umaagos sa kanyang sugat nun. Hinabol naman ng ibang mga kaibigan niyang nilalang kung saan ito tumakbo pero kagad rin bumalik ang mga ito. Ang sabi kasi ng isa sa mga kaibigan niya, huwag na itong habulin pa. Dahil sa wala silang bitbit na kung ano na ipapanglaban dito. Mahihirapan lamang sila oras na subukan nilang habulin yon. Baka mamay matulad pa sila sa aking amang uuwing duguan. Pagdating nila sa bahay ay kaagad na ginamot ang sugat ni tatay. Doon rin nalaman ni tatay na pumunta pala sa bahay nila mga kaibigan niya at may dalang alak. Balak na mga itong makipag-inuman sa kanya dahil sa kaarawan ng isa sa mga barkada niya. Noon ngang malaman ng kaibigan niyang nasa bahay siya ni Marisa, sumunod ang mga ito. Pero pagdating naman ng mga ito sa bahay ng dalaga ay wala na siya doon. Babalik na sana ang mga kaibigan niya sa bahay pero may nakapagsabi at nakapagturong kapitbahay kung saan ito pumunta kaya tinuntun nila yon. Laking pasasalamat ng aking ama sa mga kaibigan niya dahil kung hindi sila dumating ay baka hindi na siya nabuhay pa ng gabing yon. Kinabukasan, pinuntahan ng mga kaibigan ni tatay ang bahay ni Berna. Walang ni isang tao ang nadatnan doon. Sa halip ang nakita nila ay parang binagyo ang bahay ng dalagat, wala na ron ang pamilya. Sa pagdaan ng mga araw ay ilang beses pang binalikan nilang bahay at nagbabakas sakaling bumalik ito at makita nila si Berna. Pero pagdaan na lamang ng mga araw at linggo, ni anino ng dalaga ay hindi na nakita ng aking ama. Matapos ng pangyayaring yon, napagpasya na ni tatay na ipagpatuloy at seryosohin ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Dahil sa traumang nangyari, sa ngayon, isa na sa mga binabalik-balikan ng mga taong nais magpagamot ang aking ama. Naging tanyag na rin siyang manggagamot at sa kanya na inihabilin ng lolo niya ang mga kagamitan nito.